mo lang nang gawin yung mabuti pag nagkaroon ka ng opportunity. Tapos pag may papasok na nag-iisip ka masama, lagi mo isipin si Satanas yun. Sabihin mo na lang, sa pangalan ni Jesus, Mapanag ang bumabasa at nakikinig. After mo pakinggan ba? Maraming benepisyo makukuha sa pakikinig. Maraming kaalaman ang ating matataglay sa mabuting pakikinig. At alam mo ba mahalaga sa Diyos ang pakikinig? Sige, anong mga benepisyo ang pwede makuha pag nakinig ka? Maraming kaalaman ang ating matataglay. Bilang estudyante, gusto mo matutukan ng matuto. Kasi alam niyo, ang pagiging estudyante, kaya nga nandito tayo sa paaralan. Diba? Kasi mahalaga din yung pakikinig dahil sabi ng Diyos, ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napapa sa bahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga manghang, sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawalan kasamaan. Kaya para sa Diyos, napakahalaga po talaga yung pakikinig, lalo na po pagka pinakikinggan natin yung kanyang salita. Diba? Yung the word of God. Saan ba galing yung salita ng Diyos? Sa Biblia. Diba? Lalo na pagka pinag-uusapan na salita ng Diyos, kailangan matamang pakikinig. Yan ha. Ito yung iba't ibang uri ng pakikinig. Tingnan natin kung alin kayo dito. Nalalaman natin kung ano tayong klaseng tagapakinig. Una, ano ba yung sabihin ng two-ear listener? Ay sabihin ng two-ear listener. Ito ang pinakamagaling at epektibong pagpapakinig. Bakit siya epektibo at pinakamagaling? Bakit? Kasi meron, ginagamit na yung tenga, labas naman dito. Alam niyo ba yung tingang kawali? Bakit sinabing tingang kawali? Di ba? Nagpitingang kawali, lalo na pag sinisero na. Oo, pagka pinapagalitan na ng magulang, nagpitingang kawali, di ba? Pasok dito, wala lang, di ba? Dapat hindi ganun, dapat ang pinakamagaling at epektibong tagapakinig. Ito magagamit ninyo every time na may mag-lecture sa inyo. Gagamitin niyo yung tenga, then ipaprocess mo agad yun. Mas matututo ka kaysa nakinig ka, wala lang.